Hello, magandang umaga sa inyo lahat. So, pag-uusapan natin dito si Sir Bal Matubang, no? Habang wala tayong gaanong balita kay Tito Norms. Alam nyo naman, pero mamayang gabi na may konting update tayo siguro kay Tito Norms. Or kung ano yung, basta, kung anong unang pumasok. So, last time, na content ko ito, yung nagpatulfo si Viancy. So, ito yun, ano. Kaya pala ganun siya, naka-Amerikana na ganun. Dahil kasal pala daw. Sabi ko dito, wag nating kalimutan kasal ng anak ngayon ni Kuya Val. Hindi man lang pinalampas ang araw na ito para magsaya ang pamilya Matubang sa pinaka-espesyal na araw ni Kakay. Eh di sana, right nyo naman yata, hindi, ako pagkakaalam ko ha, right naman yata nila hindi humarap sa tulfo eh. Pero siguro hinarap, no? Pero ito yung nag-live siya yata. I think after ito nung Tulfo episode, no? Play nga natin to mga men. Ano ba sasabihin niya dito? Po sa ating official YouTube channel, Val Santos Matubang. Mas maraming paninira kay Tulpo. Mag-content niya. Mabuhay na may buhay. Yung sa akin, good vibes. Ito ang problem, no? Bakit mo ngayon babanatan si Tulfo? Siya lang naman yung yung parang bridge doon sa issue yung dalawa. It is not wise na awahin mo si Tulfo. Patanggal nila. Oh, come on. Yung sa akin, good vibes. Papatanggal nila. Oh, come on. Mas maraming content si Tulpo. Buhay na mga buhay. Tinanggal ba nila? Ako, good vibes, tatanggalin. Sino ka? Sino ka? Parang hindi niya talaga naiintindihan yung piniliwanag nung lawyer. Hindi niya naiintindihan kasi Sir Bal Matubang, kaya pinapatanggal yon intellectual property kasi, parang ganito yan, ano, nung vinidyuhan mo si Beyonce, yung likeness niya, tsaka yung boses niya, pag-aari niya yon na ginamit mo. 'Di ba? Ngayon, may magtatanong, bakit ikaw ginagamit mo din yung video ni Bal Matubang? Ganito po kasi yon, ang ginagawa ko fair use. I-explain ko ha, baka mamaya may malito eh. Ikaw din naman, kinokontent mo yung ganyan. Ganito ha, when you say fair use, what is fair use? Punta tayo sa Google. What is fair use? Kasi baka mamaya, baka ito ikumpara nyo sa fair use eh. Para malinaw. Sa law field tayo, no? Sabi dito, ang fair use. The fair use of a copyrighted work for criticism, comment, news reporting, teaching, including limited number of copies for classroom use, scholarship, research, and similar purposes is not infringement of copyright. 'Di ba? Ang paggamit daw ng mga copyrighted work for criticism, pag kinikriticize mo, komentaryo, news reporting, blah blah blah, ay hindi daw infringement ng copyright. Kasi mga kababayan ko, itong video na to, no, itong video na to na nire-reactan natin kay Bal Matubang, nakapublish na ito sa publiko. Ang gagawin natin, kokomentaryohan natin ito. Siya mismo ang nagpakita niya sa publiko eh. At ako, part ako ng publiko na papanood ko. Now, dito sa video ko kasi, ang panonoodin nyo dito yung daldal ko, hindi itong video niya. Ipi-play lang natin para may basihan tayo kung ano yung kukomentuhan natin. Yung sa kanya kasi,
siya yung umano siya yung nag-recruit kay kay Beyonce para gamitin niya sa video niya na hindi naman public hindi naman video yung kinuha niya tao. At inutusan nilang magdrama-drama doon sa scripted nila. Magkaiba naman yan doon kay Tulfo. Ngayon, kay Tulfo, pwede din namang mag-demand yung babae. Kaya lang, choice niya yon kung magdi-demand siya kay Tulfo o hindi na ipalabas yung video niya. Pumapayag siya. Sa'yo, hindi. Mahirap bang intindihin yun? Ginamit mo siya doon sa video kasi, yung tao, natural, kapag ayaw niya na, may karapatan siyang mag-ayaw. I-pull down mo yon kasi nandun ako sa video mo Nakukuha ba o hindi? Hindi niya talaga nakukuha, ang nagbabase siya, video ni Tulpo, puro pakikialam sa buhay sa akin, good vibes. Kaya good vibes yan o hindi, kapag ayaw na nung kasama dyan sa video, alisin mo. Karapatan niya yun. Attorney ini, palang mukha. Joke! Punta rin Kaisan. YouTube. Kapaguri natin. Papaguri ni Bal Santos Matubang. Ayaw niya, talagang habol lang talaga nila talaga kumita, no? 'Di ba? Well, lahat naman ng YouTuber may paghangad naman talaga na kumita. Pero syempre, iba yung tinatawag na priority For example ako, gusto ko bang kumita sa YouTube? Oh yes! Dahil hindi naman bawal yun Pero priority ko bang kumita? Hindi, priority ko magsabi ng totoo. Kung halimbawa, magsasabi ako ng totoo at walang manonood sa akin, wala akong magagawa. 'Di ba? Pero kung priority ko kumita, magsisinungaling ako sa inyo, pupurihin ko 'to. Para panoorin niyo ako, para gustuhin niyo ako, marami akong kita noon, marami manonood sa akin. 'Di ba? Ang keyword doon priority kasi Ito kasi priority ni Bal Matubang kumita talaga sa YouTube, kaya ayun yung tanggalin. Yung video na karapatan noon nung tao na wag i-publish yun dahil nandun siya. Hindi naiintindihan. Akala ko naiintindihan niya na nung nakasalang siya sa Tulpo. Kawawa si Beyonce, ang aking alaga. Nagalis na po. Officially po, Doc Love, Red Shane, Beyonce, wala na po sa Kalingap. Sa ginawa nila po na sa bagay, walang problema. At sa interview, no problem yan. Kailang sa part nila nakakahiya. So officially po ay wala na sila sa Kalingap. Beyonce, Mas nakakahiya nga sa part mo Kasi nalaman na namimeke kayo ng video Mang Iking, at Ulan, oo. Alas 4 ang kasal. Tagal nga. Okay, sa ating lahat po, sabi, huwag ka nang mag-content. Otot mo. Huwag mag-content. Ano ka, hello? Sino i-content ko? Sino nagsabi wag na mag-content? Mo i-content. I'm a content creator. I am content creator. Content creator ako. Kung ba wala akong mag-content? Di pa bansang komunista ito. Sino nagsabing bawal siya mag-content? Pinapatanggal. Kaya ba relax ka lang po? Tama, relax ka lang. Mahal namin kay Kuya Bal. Thank you. Wala mang palipad. At mamaya po mga 4 ang natin pong ating pong nasaan na kayo? Mabuti, ang suot ko maganda, no? Tawag dyan, mga kaibigan, yung
katawag dyan, exposure. Yan, thank you. Thank you so much sa Rapid Tulpo in Action sa exposure. Buti yan, suot ko ganito. Hindi maganda yung exposure mo doon. Napag-alaman na scripted yung ginagawa nyo eh. Alam nyo ba kanina, may nag-ano sa akin yan, may nag-comment regarding dyan, no? I-share ko sa inyo. Nabasa ko kanina eh, shout out dito, no, kay ma'am. I don't know if it's gusto niya ng ano, gusto niyang magpanim. Pero babasahin ko, no. Wait lang. Ito. Sabi ganon, pwede ba kita i-mention, ma'am? Sabi ganon dito, nakapag-sponsor ako dyan sa Kalingap 5 times sa mga vloggers nila. Pero nabastos ako ng isang vlogger nila, kaya ako tumigil. Yan si Viancy, sobrang sikat yan sa Kalingap. Kaya pala ayaw niyang tanggalin yung video, no? EDSI ang love team nila kasi Edo ang name nung katambal niya. Ang rule ni Kalingap Rob sa kanya, bawal siyang gumawa ng Facebook. At pag may magpapadalang pera na sponsors, dapat kay Kalingap Rob ipapadala. Bawal i-direct kay Viancy. Bali-balita nga na hindi naman binibigay lahat ng padala. Exactly, ganyan kasi yung sistema noon. Di ba para kasi ang nangyayari, ginagamit nila yung mga artista nila. Kasi mali na, kung akong tatanungin ha, hindi naman ako law expert, pero nakikita ko parang scam ito eh. Sa totoo lang. Kasi may deception na nangyayari. Yung gagawa sila ng drama na papaniwalain yung mga tao para makapag-invest ng feelings at magpapadala ng pera. Bawal daw i-direct kay Beyonce, bali-balita na hindi naman binibigay lahat ng padala. Kaya ganito, no, pag may mga sponsors, dapat may transparency eh. Huwag kayong mahihiya humingi ng resibo. 'Di ba? Halimbawa, ito para kay Beyonce to. Ipakita mo sa akin na binibigay mo kay Beyonce. Karapatan 'yun bilang sponsor. 'Di ba? Hindi pwede ito, parang ano to eh. Parang ako o tatanungin ano, kung mali man ako, I'm so sorry, pero scam ito talaga. 'Di ba? Million views ang kasi kung ganito no, halimbawa kung talagang gimmick na nila 'yan, fair sana yung padala kay Beyonce, bigay niyo na kay Beyonce, total kumikita naman yung video eh. 'Di ba? Yung views nga lang noon dapat sapat na sa inyo. Sobrang gahaman na ito. Kung totoo man ito, no? Million views ang love team nila, as in grabe kasikat yan si Viancy. Kung ako dyan kay Viancy, gumawa ako ng sariling YouTube eh. Total kilala na ako ng tao eh, di ba? Ang bahay na pinatayo sa kanya malaki. Isang vlog lang kay Viancy kumikita ng hundreds. Si Kalingap Rob, hindi lang siguro. Ang binibigay na budget ni Rob sa pabahay sa kanya, 500k lang. Pero million din ang inabot ng bahay niya dahil sa sobrang dami ng sponsors, as in mayayaman. Sobrang sikat din ng collab team niya na si Edu dahil may YT channel. Ngayon, sobra na babash si Viancy, kawawa siya dahil si Edu kamag-anak ng asawa ni Val. 3 million plus ang subscribers ni Rob. 1 million plus ang kay Val. Asawa ni Val at mga kapatid. Lahat yan, nauutusan i-bash ni Viancy. Nauutusan i-bash si Viancy. Walang kalaban-laban ang batang yan kasi walang channel. Bawal nga, di ba? Nagkaroon ng chance na umalis na sa Kalingap dahil sa kanyang scouter. Pero ganun din ang nangyari na bash din. Kung tutuusin ang bahay ni Viancy, pinaghirapan niyang trabahuhin yon. Totoo, no? Kasi ginamit yung likeness niya eh. Kaya kung halimbawa kung nakikita ko dito na let's say magkakaroon ng legal at sitahan, feeling ko
pwede niya ilaban niya na yun yung compensation eh, yung bahay. Hindi lang na-mention dun sa ano, dun sa Tulfo eh. Kung ayaw burahin ni Bal Matubang yung mga dating videos dahil kumikita pa, i-demand ni Viancy na ibigay sa kanya yung bahay. 'Di ba? Kung tutuusin, ang bahay ni Viancy pinaghirapan niyang trabahuhin yun. Ang kita ng love team nila na 98 videos, million ang kinita nun. Bukod pa ang kinikita ni Val pag si Viancy ang thumbnail. Lahat ng nagko-content sa love team na yan, yumayaman, paldo talaga. Kaya ayaw ni Val na paalisin at iwanan ang EDC. Marami na sanang pera yan si Viancy kung may sariling channel lang siya. Oo nga no, mukhang na-exploit siya eh. 'Di ba? Pero kung doon sa paghaharap, sana maayos nila yan. Sana magpadala si Tulfo ng ng magaling-galing na tao. Kasi mukhang kakayan-kayanin eh. Biruin mo, dun sa programa ng Tulfo, para lang matapos, oh okay na, okay na, okay na po, okay na po. Tapos after magla-live, tapos kung ano-ano sasabihin. Sana magpadala si Tulfo ng ng magaling na tao para hindi kayan-kayanin doon. Kasi matagal ko narinig ganito yung gawain na itong mga to eh, yung mag-exploit. 'Di ba? Papanoorin ko nga yung yung video ni Sir MG dito. Kung ano yung history nito. Na content niya to, 'di ba? Marami nagko-comment sa akin eh. Sige nga, anuhin ko nga tong si Bal Matubang. Subaybayan natin habang wala si Tito Norms. Magandang gabi sa inyo lahat. Ay, sorry, magandang umaga pala. Bye-bye.